Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi lahat ng gustong maging ina ay binibiyayaan ng anak. Meron namang nagkakaanak ngunit hindi nagpapakaina. Ang pagkakaroon ng anak ay parehong biyaya at responsibilidad. Maswerte po ang mga batang isinisilang sa isang ligtas na pamilya. At malas naman ang mga hindi. Ngunit meron talagang hindi na nasisilayan ng maganda at magulong mundo. Dahil hindi pa sila tuluyang nabubuo, ay kinikitil na ang buhay nila. Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga loyal and avid listener ng inyong YouTube channel na Papa Dudut Stories. Nakita ko na bukod sa ini-air ninyong drama, ay may mga nagpapadala rin pala ng horror story sa inyo. Hindi ko alam kung sobrang nakakatakot itong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Pero gusto ko pa rin pong isulat upang umere sa inyong channel. Para sa akin ay hindi ko makakalimutan ang karanasan kong yon. Bago ako magpatuloy ay gusto ko munang magpakilala sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Sandra. Taga-Caloocan at nagtatrabaho sa isang private company. Nasa 35 years old na ako at ang kwento na isi-share ko ay nangyari bago po mag-pandemic. Bale hindi pa ako noon nakatira sa Caloocan. Tubong Laguna kasi ang aming angkan at doon na rin naman ako pinanganak at lumaki. Mahirap lamang ang buhay namin doon kung aalalahanin ko. Palagi nga kaming sumasala sa pagkain dahil madalas kulang ang sinesweldo ng tatay ko sa pagiging construction worker kesa sobra o sakto. Ang nanay namin ay sakitin kaya hindi rin siya makapagtrabaho. Minsan kapag sobrang gipit na kami sa pang-araw-araw ay napipilitan siyang maghanap ng labada sa mga kapitbahay para may kitain kahit barya-barya. Ang malala pa rito ay 6 pa kaming magkakapatid at pangatlo ako. Meron akong nakatatandang ate at kuya na hindi na nakapagtapos ng pag-aaral dahil maaga nang namulat sa pag-aasawa. Sa katunayan, 22 years old pa lamang noon ang kuya ko ay mayroon na siyang 4 na anak samantalang 21 years old pa lamang. Ang ate ko ay 3 na ang baby niya. Kumbaga, totoo ang kasabihan na like parents, like children sa amin. Ako rin kasi aaminin kong maaga ko na-expose sa unsafe sex at ilang beses na rin akong nabuntis, Papa Dudut. Ang una ay noong 17 years old pa lamang ako. Nabuntis ako ng boyfriend kong si Nico ng mga panahong yon matapos may mangyari sa amin. At dahil natakot ako sa pwedeng gawin sa akin ng mga magulang ko, kaya nilihim ko ang pagdadalang tao ko. Pero bukod sa takot na mapagalitan, ay hindi pa talaga ako handa sa responsibilidad ng pagkakaroon ng anak. Aminado ako na bata pa lamang ako at wala pa talagang kalam-alam sa mundo. Kaya naman nag-decide kami ng boyfriend ko na ipalaglag ang baby sa aking sinapupunan. Siyempre hindi naman ako agad pumayag na magpalaglag dahil natatakot ako sa pwedeng mangyari sa akin.
Bukod doon ay kinain din ako ng matinding konsensya. Pero sa huli na naigang kagustuhan kong magbuhay dalaga. Kaya tinalikuran ko ang responsibilidad ng pagiging ina sa baby namin at pumayag akong magpalaglag. Matapos naming magkasundo ni Nico na ipalaglag namin ang baby namin ay sinamahan niya ako sa tiyahin niya na may kakilalang manghihilot. Marunong daw yung maglaglag ng baby sa pamamagitan ng hilot. At kahit kakaba-kaba ako, ay nagtiwala ako kay Nico na magiging madali lang ang procedure. Hindi nagtagal ay pumunta na nga kami sa bahay nito pagsapit ng gabi. Kasama namin ang tiyahin ng boyfriend ko na tumayo ring guardian niya. Ang kwento sa akin ni Nico ay nagalit daw ito ng husto noong malaman nitong nakabuntis siya dahil ang bata-bata pa raw niya para magkaanak. Bukod doon ay mahirap ang buhay na hindi na nga raw sila magkanda-ugaga kung paano iraraos ang araw-araw tapos ay magdadagdag pa siya ng palamunin. At nung marinig ko yun, aminado kong nasaktan ako bilang girlfriend ni Nico at nanay ng anak namin. Natakot din ako sa tiyahin niya lalo noong sinabi pa nito na gusto na raw siya nitong palayasin sa kanila. Bali, kinupkup lang daw kasi siya nito kasi iniwan siya ng nanay nito sa kanya na siyang nakatatandang kapatid nito noong araw. Hindi na raw nagpakita o nagparamdam ang totoong nanay ni Nico at pinabayaan na lang siya sa poder ng tiyahin niya. Hindi rin naman naging madali ang buhay niya sa piling ng pamilya ng kanyang tiyahin. Pero hindi ko na idedetalye ang kwento ng buhay niya ng bonggang-bongga, Papa Dudut. Ang totoo, tiyahin ni Nico ang nagsuggest na ipalaglag na lang daw namin ang magiging anak namin. Dahil paniguradong wala rin naman daw kaming ipambubuhay dito. At nung napagkasunduan na nga namin ay ora-orada niya kaming sinamahan sa kakilala niyang manghihilot. Hindi ko na po idedetalye kung paano ang proseso. Pero nakaramdam ako ng matinding sakit, bago dinugo at yun na nga, tuluyan nang nawala sa akin ang aming anak. Alam ko na marami sa mga nakikinig ng programa ninyo ang magagalit sa ginawa namin ng boyfriend kong si Nico, pero mas mahirap naman na panindigan namin ang aming anak at hayaang isilang sa mundo tapos ay hindi pa naman namin siya kayang buhayin. Kaya nga matapos noon ay tuloy ang buhay at relasyon namin ni Nico, Papa Dudut. Ang totoo ay nasundan pa ng nasundan ng ilang pang pagbubuntis ang relasyon namin ni Nico. Pero lahat ng yon ay sinekreto ko sa mga magulang ko, Papa Dudut. Lalo na't hindi rin naman natutuloy ang mga pagbubuntis ko na yon kasi sa oras na malaman namin na may laman na ang tiyan ko na sanggol, ay agad din naming pinapalaglag. Hirap din kaming makabili noon ng kondom para sana maiwasan na yung pagbubuntis ko dahil nga sa wala namang kaming pera. Pero nung nakapagtrabaho na kami ni Nico pagka-graduate ng high school ay bumili kami ng isa, pero hindi namin inulit dahil pareho kaming hindi nasasarapan. Iba pa rin kasi talaga pag raw o yung bang walang nakaharang. At dahil buntisin nga ako ay automatic na solusyon namin ang magpalaglag, Papa Dudut. Nasa 20 years old ako nung mag-decide kami ni Nico na magsama na bilang live-in partner. Baliwala na kami noon sa Laguna. Nasa Rizal na kami noon naninirahan kasi doon din siya na destino. Pareho kaming hindi nakapag-college ni Nico dahil sa kahirapan. Habang siya ay nag-training na lamang bilang lineman. Ako ay namasukan sa iba't ibang trabaho na pwede kong pasukan. Isa na nga doon ay ang pagiging tindera sa ukayan, burger machine, convenience store, sapatusan, dicer ng isang cellphone brand sa mall at reviewer ng mga CCTV sa isang tindahan. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Nang pagsasama namin ni Nico nang mag-decide kaming gusto na naming bumuo ng sariling pamilya
at magkaanak. Tiwala naman kami na madali naming matutupad ang bagay na yon kasi nga mabilis lang din akong mabuntis. Pero sa una't ikalawang subok naming magka-baby ay palaging negative ang lumalabas sa pregnancy test ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung bakit pero nagsimula na kaming ma-frustrate ni Nico. Pero hindi pa rin kami sumuko. Sinubukan pa namin ang sinubukan na magkaanak hanggang sa umabot na lamang ng 2 taon pero hindi pa rin talaga kami binibiyayaan. Doon na nagsimulang magkandaletse-letse ang pagsasama namin ni Nico. Nagalit siya sa akin ng husto at tinawag akong imbalido dahil hindi ko raw siya mabigyan ng anak. Siyempre nagalit din ako sa kanya at tinawag ko siyang baliw at siraulo dahil tingin niya ba sa akin ay baby maker machine na pwedeng makagawa ng baby anumang sandali na gustuhin niya. Dahil sa nangyari ay nagsimulang magkalamat ang pagsasama namin ni Nico. Madalas na siyang umuwi ng hating gabi hanggang madaling araw, tapos ay nawiwili rin siya sa paglalasing. Ang malala doon ay ilang beses ko na siyang nahuli na ng bababae. Pero ewan ko ba sa sarili ko kasi ilang beses ko rin siyang pinapatawad. Ganon yata talaga kapag pinangibabawan ng katangahan o ano. Pero alam ko sa sarili ko na mahal ko siya kaya ginawa ko ang bagay na yon. Dahil sa pagkamartir ko ay tumagal pa ng ilang taon ang pagsasama namin hanggang sa sumapit ang taong 2018. Papadudot, ito na nga yung taon na masasabi ko na maraming kababalaghan na nangyari sa amin ni Nico. Bagong lipat lamang kami sa inuupahan namin sa Binangonan kasi nagmahal na ang renta sa dati naming tinitirhan sa Cainta. Kaya nag-decide kami ni Nico na humanap na muna ng ibang lilipatan at swerte naman dahil nakakita kami ng mas murang apartment. Studio type yon at nasa 2nd floor. Okay naman ang singil sa tubig at kuryente, mabait ang may-ari at ang anak niyang may asawa ang nagsisilbi naming landlady. Ang tanging problema ko lamang o sabihin na natin kaunting issue ay malayo ang apartment na ito sa main road. Nasa looban kasi ito ng isang village at kailangan pang maglakad ng 10 minutes palabas. Minsan naman ay may mga padyak o tricycle na pumapasok sa loob na pwedeng sakyan palabas. Pero kapag manggagaling sa apartment building namin ay kailangan munang maglakad ng 2 minuto bago makapunta sa main road na dinadaanan ng mga sasakyan na naglalabas-masok sa lugar. Hindi naman sa pag-iinarte. Pero ayaw na ayaw ko kasi talagang maglakad. Mabilis kasi akong hingalin lalo't may katabaan din ako. Naisip ko nga na baka malaking factor yon. Kaya hindi kami mabiyayaan ng anak ni Nico pero pinagsawalang bahala ko na lamang dahil food is life ang motto ko. Saka malimit akong mag-stress eating dahil na rin sa pangungonsumi sa aking kinakasama. Papadudot, 4 na palapag ang naturang apartment na tinitirhan namin sa Binangonan. Baliwala kaming kapitbahay sa lote na kinatitirika lang apartment building namin. Pero sabi naman ng may-ari ay for sale na ang katabing lote kaya may bakod na rin. Pero matagal nang hindi nabibisita nang nakabili kasi ang taas ng talahib nito. Kaya nga hindi ko maiwasang matakot kapag dumadaan sa harapan nito, lalo tuwing umuuwi na ako ng gabi at umaalis naman ng madaling araw. Pero alam ko naman sa sarili ko na hindi totoo ang mga multo. Kumbaga gawa-gawa lamang yon ng ating malikot na imahinasyon. Sa pagpapatuloy ng buhay at pamumuhay namin ni Nico sa bago naming apartment, masasabi ko na ibang-iba yon kesa sa dati naming inuupahan. Doon kasi sa Cainta ay maingay ang paligid dahil dikit-dikit ang mga kabahayan. Sa Binangonan naman ay hindi masyado at dahil wala kaming kapitbahay ay literal na tahimik talaga. Sa mismong apartment building naman na tinitirhan namin siguro yung nasa pinakataas na lamang ang hindi pa okupado. Bali na sa baba nakatira ang may-ari kasama ang landlady namin. Sa 2nd floor ay kami
at 2 pang boarder, subalit 3 kaming nangungupahan. 3 rin sa itaas at 2 kwarto naman sa huling palapag sa pinakaitaas. May kalumaan na rin ang naturang apartment building at mapapansin yon sa pintura nitong pakupas na. Kung titingnan mula sa malayo ay para na itong abandonado, pero kapag nilapitan mo naman ay hindi naman pala. Okay naman ang karanasan namin ni Nico sa unang 2 buwan namin doon, Papa Dudut. Hanggang sa sumapit na nga ang pangatlong buwan ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang kinakasama ko. Nagsimula yon nang mapansin kong balisa siya sa isang umaga habang sabay kaming kumakain ng almusal. Nagkataon na wala akong pasok noon at rest day din naman siya. "Narinig mo ba yon?" tanong niya sa akin. "Ang ano?" takang tanong ko matapos kong humigop ng mainit na kape. "Yung umiiyak kagabi, boses ng baby. Sobrang ingay nga kaya hindi ako nakatulog ng maayos. Pikon na ako, gusto ko nang labasin yung kapitbahay natin para pagsabihin na patahanin yung anak nila kasi nakakaistorbo sila." Pagkasabi ni Nico ng bagay na yon ay otomatiko akong natulala. Una, wala akong narinig na umiiyak na baby at pangalawa ay walang may baby sa kapitbahay namin sa 2nd floor. At kahit sa 3 palapag dahil nga sa hindi kid-friendly ang naturang apartment kapag ganon. Isa kasi sa mga requirement na may-ari lalo na sa mga uupa sa 3 palapag ay walang anak o batang maliit na pwedeng mag-akyat baba sa hagdanan o maglaro doon dahilan ng pagkahulog nito. Naisip ko na lamang tuloy na baka nananaginip siya ng masama o masyado yung makatotohanan kaya akala niya ay totoo ang nangyari. Kaya hinayaan ko na lamang siyang mag-rants ng umagang yon hanggang magsawa siya, Papa Dudut. Kaya lang ay naulit pa ulit ang insidenteng nakakarinig ng iyak ng baby ang kinakasama ko, Papa Dudut. Isang gabi nagising na lamang ako sa frustration niya. Hindi siya mapakali at ramdam ko yon sa makailang beses na pag-alog ng kutsyon ng kama. Kaya ang ginawa ko ay binuksan ko ang ilaw tapos ay nagulat ako kasi hawak niya ang magkabilang tenga niya na para bang nabibingi sa ingay na hindi ko naman naririnig ng gabing yon. Bakas din sa mukha ni Nico ang matinding takot na para bang nakakakita siya ng multo. Siyempre nakaramdam na rin ako ng labis na kaba. Kasi baka nga may nakikita at naririnig ang kinakasama ko ng mga sandaling yon. Kaya ang ginawa ko ay niyakap ko siya ng mahigpit pero tinulak lamang niya ako dahilan para mahulog ako sa kamang kinakahigaan namin. Ang lakas ng tunog ng pagkakabagsak ko at pakiramdam ko tuloy ay nabalian pa ako ng buto. Pero hindi naman pala, OA lang ako. Pero hindi nyo naman ako masisisi kasi nga masakit. Kaso ang mas kinagulat ko ay nang makarinig ako ng kalabog. Yun pala inuuntog na ni Nico ang kanyang ulo sa pader. Kaya naman dali-dali ko siyang tinakbo para awatin. Nakadalawang beses niyang ginawa yon bago ko siya nilapitan at inawat. Napahiyaw ako kasi kitang-kita ko na pumutok na ang kanyang ulo at umaagos mula doon ang masaganang dugo. Dali-dali ko yung tinakpan ng naabot kong tuwalya para mapigilan ng pag-agos ng pulang-pulang dugo mula sa kanyang ulo. At kahit na tarantang-taranta ako ay nagawa ko pa rin kumalma para makapag-isip ng mga susunod na gagawin. Sa huli ay matiwasay kong naisugod sa ospital si Nico para magamot, Papa Dudut. Tulala pa rin ako sa mga nangyari dahil hindi ko akalain na magagawa niya yon sa kanyang sarili. Pero bukod sa pagkagulat ay inis na inis din ako sa kanya kasi pinag-alala niya ako ng husto. Ayon sa mga doktor na sumuri sa kanya ay kamuntik na raw mabasag ang bungo ng kinakasama ko dahil sa ginawa niya. Makalipas ang 6 na oras ay nagising na nga si Nico. Nagreklamo pa siya na masakit daw ang kanyang ulo kaya inirapan ko siya at inis na sinabi na malamang ikaw ba naman inantog mo ang ulo mo sa pader tapos hindi sasakit yan. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata
ng kinakasama ko at pagsisisi sa kanyang ginawa. Doon ko na siya tinanong kung bakit niya nagawa yon sa sarili niya. At inulit lamang niya ang aking sinabi na iritang-irita na raw siya sa naririnig niyang iyak ng baby sa apartment namin. Sinabi ko na sa kanya na walang baby sa lahat ng tenant ng naturang apartment kung saan kami umuupa. Kaya naman gano'n na lamang ang gulat at takot na gumuhit sa mukha ni Nico. Pinagpilitan niya pa na ilang gabi niya na raw naririnig yung iyak na yon ng baby at sobra na raw siyang naiistorbo. Nung tinanong ko naman siya kung bakit niya inuntog ang ulo niya, ay sinabi niya sa akin na may bumulong daw sa kanya na gawin ang bagay na yon. Doon na ako muling kinilabutan, Papa Dudut. Lalo na at wala namang pwedeng gumawa noon sa kanya. Kitang-kita ko sa mga mata ni Nico na hindi siya nagsisinungaling. Pero ang hirap lang din talagang paniwalaan ang mga nangyari. Makalipas nga ang 2 araw ay nakalabas na si Nico sa ospital at pinagsabihan siya ng doktor na huwag nang uuliting gawin ang ginawa niya dahil baka tuluyan ng mabasag ang kanyang bungo. Napanatag naman ako ng mangako si Nico na hindi na raw niya gagawin ang bagay na yon, Papa Dudut. Makalipas nga ang ilang linggo ay masasabi ko na naging maayos naman ang lahat sa buhay namin ng kinakasama ko. Kaya lang hindi ko akalain na magiging malala pala ang kasunod noon. Akala ko kasi hindi na nakakarinig ng iyak ng baby ang kinakasama ko, pero sabi siya na meron na naman daw siyang naririnig. At ang malala pa ay may nakikita na rin daw siyang mga bata na nagtatakbuhan sa pasilyo ng apartment namin. Nangyari daw yon nung makailang beses siyang makarinig ng pabalik-balik na yabag nung isang gabi na hindi raw siya makatulog. Takang-taka siya kasi tulog na tulog daw ako noong mga panahong yon na para bang hindi naiistorbo ng mga ingay sa labas. Kaya ang ginawa ni Nico ayon sa kanyang kwento ay inilapit niya ang kanyang tenga sa pintuan namin upang pakinggan yung yabag sa labas. At kumpirmado raw dahil tila tumatakbo ang mga yabag na yon sa pasilyo. Bali humihina kapag papalayo at lumalakas kapag papalapit sa aming pintuan. Sa totoo lang ay nagsimula na akong panindigan ang balahibo sa mga kwento niyang yon. At gusto ko na nga siyang patigilin. Pero hinayaan ko na lamang magsalita si Nico upang mailabas niya ang kanyang saloobin. Papa Dudut, sinabi ni Nico na bagaman kinakabahan na siya, ay mas nanaig sa kanya ang inis ng mga panahong yon. Kaya nga hindi na siya nagdalawang isip na pihitin yung pintuan namin at buksan yon para pagsabihan ang kung sino man na nag-iingay na yon ng 10 oras ng gabi. Pero laking gulat at pagtataka niya nang wala naman siyang nakitang kung sino. Naisip pa nga ni Nico na baka pinagtataguan lamang siya, kaya muli niyang sinarado ang pinto at kumpirmado ulit na nakarinig siya ng mga yabag pagkalipas ng ilang saglit. Doon na niya mabilis na binuksan ang pintuan sabay labas sa aming apartment at paglingon daw niya sa kanyang kanang bahagi ay gano'n na lamang ang gulat niya nang makita niya ang hindi lang isa kundi 4 na kaluluwa ng mga bata. Nung nilarawan niyo ni Nico isa-isa ay kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. May hal na ring panginginig ang boses niya, kaya naman natakot na rin ako ng husto. Nanlamig ang buo kong katawan at nagtindigan ng matindi ang mga balahibo ko. Papa Dudut, sabi ni Nico ay duguan daw ang mukha ng mga bata. Bali 2 babae at 2 lalaki raw yon. Magulo ang buhok, punot-punit ang mga damit, nangingitim ang mga mata at naagnas ang iba't ibang parte ng katawan nila. May isa pa nga raw na sinubukang lumapit sa kanya kaya napatras siya. Tapos ay doon na siya natauhan kaya mabilis siyang pumasok sa apartment namin at nagsarado ng pinto. Nagtalukbong daw siya ng kumot at mariing ipinikit ang kanyang mga mata hanggang sa makatulog siya.
Sobrang lala ng karanasan na yon ng kinakasama ko. Pero hirap na hirap pa rin akong paniwalaan, Papa Dudut. Hindi niyo ako masisisi kasi siya lang naman ang nakaranas ng karanasang yon at hindi naman ako. At habang tumatagal ay masasabi ko na naapektuhan na rin ako sa paraang hindi na rin ako makaalis sa inuupahan namin dahil natatakot akong iwanan si Nico ng mag-isa. Simula kasi na mangyari sa kanya ang bagay na yon ay hindi na talaga nakapasok sa trabaho o nakalabas sa inuupahan namin ang kinakasama ko. Doble ang hirap at pasakit sa akin dahil ako ang sumalo sa responsibilidad para kumita ng pera, pangkain namin at pangbayad ng bills at renta. Hirap na ako ng mga panahong yon at naisip ko na ipasok na lamang sa mental institution ang kinakasama ko, pero bago pa mangyari yon ay ginulantang ako ng isang malagim na trahedya. Isang buwan ang nakalipas matapos ang kinuwento sa akin ni Nico tungkol sa mga nakita niyang kaluluwa ng mga bata sa pasilyo ng apartment floor namin ay nagising na lamang ako sa sigaw ng landlady namin. Nang takbuhin ko ang labas upang malaman kung ano ang nangyari, doon sumambulat sa akin ang dugo ang katawan ni Nico na naliligo sa sarili niyang dugo. Putok ang ulo niya na tumama sa matulis at malaking bato na nasa lupang binagsakan niya. Halos manghina ako sa aking kinakatayuan ng gabing yon dahil sa karimari-marim na eksena. Ayon sa aming landlady, nakarinig daw siya ng kalabog na tila ba may nahulog mula sa ikalawang palapag. At dahil gising pa siya ng mga oras na yon, gawa ng nagtatrabaho pa siya sa kanyang computer, ay dali-dali raw niyang inusisa kung ano ang bagay na nahulog mula sa itaas. At gano'n na lamang ang hilakbot niya nang makitang katawan niyo ng aking kinakasama. Mabilis daw niya itong nilapitan upang tulungan, ngunit sumambulat sa harapan niya ang duguan at wala ng buhay na si Nico matapos niya itong itihaya. Dilat pa nga ang mata nito at nakabuka ang bibig na para bang meron itong nakita na kung anong dahilan upang matakot ito ng husto. Papa Dudut, balisang-balisa ako dahil sa nangyari at labis ang lungkot ko dahil sa pagkawala ni Nico ng biglaan. Ni sa hinagap ay hindi ko lubos na naisip na pwede niyang sapitin ang karumal-dumal na katapusang yon. Pero wala naman akong magagawa kundi ang mag-move on dahil alam ko na hindi ko na rin naman maibabalik pa ang buhay niya matapos niyang mamatay. Kaya nga matapos niyang ilibing ay inabala ko ang aking sarili sa pagtatrabaho. Nagpaka-busy talaga ako ng husto at halos hating gabi na ako kung umuwi sa nirerentahan namin ni Nico. Gusto ko kasi na abutan na lamang ako ng antok agad para makatulog na. Sa ganoong paraan ay wala na akong panahon na mag-isip na dalawin ang kalungkutan. Pero hindi pa masyadong lumalalim ang tulog ko ng gabing yon ay bigla akong napabalikwas. Matapos kong makaramdam ng parabang may malamig na kamay na humipo sa aking paa. Nang tingnan ko ang paanan ko ay wala naman akong nakitang kung ano o sino. Kaya nasabi ko sa aking sarili na baka pagod lamang ako. Muli akong nahiga at ipinikit ko ang aking mga mata at nang lumalim na ang tulog ko ay nakaramdam ulit ako ng may nakahawak sa mga paa ko. Doon ako nagising at laking gulat ko nang hindi lang isang kamay kundi dalawang pares ng mga kamay mula sa dalawang bata na duguan ang mukha ang humihila sa aking mga paa. Sobrang lakas nila, Papa Dudut, dahil nadadala nila ako. Sa takot ko ay nagpumiglas ako at kumapit sa kahit na anong pwede kong makapitan na malapit sa aking higaan. Pero nadadala pa rin nila ako hanggang sa tuluyan akong malaglag sa hinihigaan kong kama. Takot na takot ako ng mga panahong yon at mas nadagdagan lamang ang takot ko nang dumami ang mga batang duguan sa aking paanan. Hindi ko na mabilang kung ilang lalaki o babae sila, pero ang pare-parehong itsura nila ay duguan at nangingitim ang mga mata. Tanghali na, Papa Dudut, nang magising ako sa katok ng landlady ko.
ng araw na yon. Doon ko na-realize na nananaginip lamang ako. Pero hindi lang basta panaginip kundi sobrang samang panaginip. Mabuti na lamang talaga at hindi pa rin totoo ang nangyari pero aminado akong nag-iwan yon ng matinding trauma sa akin. Doon ko naisip na baka sila rin ang mga bata na nakikita ng kinakasama ko na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Tapos bigla ko na lamang naalala yung mga anak namin na pinalaglag ko noong araw at hindi namin binigyan ng pagkakataon na mabuhay sa mundo. Naiyak na lamang ako sa isiping yon at nagsisisi ng husto. Kaya ang unang ginawa ko ay nagkumpisal sa simbahan para ihingi ng tawad ang mga kasalanang nagawa ko. Sa kasalukuyan dito na ako naninirahan sa Caloocan, Papa Dudut. May mga gabi pa rin na dinadalaw ako sa panaginip ng namayapa kong kinakasama na si Nico at ng mga imahe ng bata na posible na mga anak na pinatay namin noon. Sising-sisi pa rin ako sa mga kasalanang ginawa ko. Pero alam ko naman na hindi ko na maibabalik ang nakaraan upang maitama pa yon. Na-realize ko rin na baka hindi na rin kami binayaan na magkaanak ni Nico nung gusto na naming magka-baby dahil sa mga kasalanan namin. Nagsilbi na lamang talaga yung aral para sa akin na hindi ko makakalimutan hanggang sa huling hininga ko sa mundo. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere at pasensya na rin po sa mga tagapakinig natin na nagalit sa amin ni Nico. Labis na po kaming nagsisisi. Lubos na gumagalang, Sandra. Ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Kaya huwag tayong gumawa ng bagay na pagsisisihan po natin. Panindigan natin ang bawat desisyon natin sa buhay na ito at wag na wag nating idamay ang mga inosenteng buhay. Tayo ang mga magulang nila kaya panagutan natin sila. At kahit tayo man ang nagbigay ng buhay sa kanila ay hindi pa rin tama na kitlin natin ang buhay nila. Mahalin natin ang ating mga anak at huwag tayong gumawa ng mga bagay na ikakasakit po nila. At huwag natin silang dalhin sa mundong ito kung hindi pa natin kaya. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel, ang Papa Dudut Family YouTube channel na kung saan meron po kayong chance na manalo ng 500 pesos GCash. Hanapin nyo lang po ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi, magandang umaga o magandang hapon saan mang panig ng mundo kayo. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.